Ayan mga kataliga po, yung ating kalamansi. Kalamansi namin na pinagsama-sama. Ayan. Dami niya, namumula. Pati hinog din, namumula. Ayan. Naninilaw naman pala. Ayan, ang kuha po ng ating pigaan. Ayan, makita ninyo mga katribya, kalamansi. Kahit na marami pong bunga, hindi po nasasayang. Yan po ay nabibili at nabibili. Una dyan, at pagka ganyang mura ay naglalabasan po ang mga pigaan para agad maubos ang mga bunga. At sarating po ang pagkakataon na tataas ang kalamansi dahil wala na uli siyang makuhanan. Yan po ang istorya ng kalamansi. Paano masasayang at paano hindi mabibili. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga, ito po pangalawang araw po na pinipitas po yung ating kalamansi. Yung ating 2 taon na kung saan ito po yung ating pinaharvest. Kaya lang medyo nabali po yung sanga ng ating kalamansi. Yun pong ating mga reject, pinapataba po na lang natin sa ilalim para makakain naman po ng organic itong ating kalamansi. Kasi yung bunga po ng kalamansi natin mga katribya, yan po ay talagang organic para po sa kanya. Kaya kung minsan dumarating po yung time na panahon ng kalamansi, yung panahon ng mangga, yung mga nalalaglag po na bunga, bagay ito, dilaw, yung nilalaglag po talaga ito. Ngayon kung halimbawa naman mga katribya, gusto po ninyo ng libreng kalamansi, punta lang po kayo rito sa atin. Kung ilan ang kaya ninyong kunin itong ating mga reject, bibigay po natin sa inyo. Kaya doon po sa ating mga katribya, basta't maaabutan pa ninyo, nandito pa yung mga bunga, bibigay po natin. Kaya ito pong kalamansi, pagka halimbawa naman ito po ay na red bag na, ginagawa naman natin ay pinamamahagi doon po sa ating po mga kabarangay o mga kaibigan nating walang kalamansi. Kaya lang talaga medyo matrabaho dahil ipaggagayak pa natin po sila ng supot para po maibigay yun pong ating mga bunga, para hindi naman po masayang. Hindi naman po halos masasayang ito dahil una-una pagkain din naman niya. Isipin ninyo mga katribya, napakarami pong bunga ng kalamansi natin. Kaya pinapitas na po natin para mahahagisan po natin ng pataba. Saka hindi po siya hirap. Kaya kasi po dala-dala po niya yung bunga mga katribya, hindi po gano'n siya mamumulaklak. Pero ito naman kakaiba. Kahit maraming bunga, marami rin pong mga bukong mga maliliit. Iba talagang humataw pagka po bata ang kalamansi. Pagka po yung kalamansi natin ganito ang edad mga katribya, yan ang kalakasan. 3 taon, 2 taon umpisa, dire-diretso na po yan. Kaya pati yung mga ponkan, atin na po siyang nilalagas. Ngayon para sa iba po ay talaga pong nakakapanghinayang dahil iba nga inilalaglag. Dahil una-una hindi naman sa ibig sabihin na hindi po mabili. Nabibili rin siya. Kaso nga lang mga katribya, talagang mababa po ang presyo. Ngayon para po hindi na po masyado pong mapunta po sa palengke, hindi na rin po madala na ng halos kasi halos quits ka na lang din ng pamasahe. Dadalhin mo, bibili na lang po ng 200, 150, gagastos ka pa. Kaya pinaka the best dito po ay ating mailaglag para maging pataba niya. Di ba Ate Terry, ano? Ayan, good morning Ate Terry. Ayan, tama-tama yung ulan. Saktong-sakto. Ay, ang ating kasamang spray. Yan kasama po ang linis.
Buti na lang yan, medyo konti na lang Ate Tere kumpara doon sa hindi natin na-spray. Hindi nyo po makikita yung kalamansi. Ayan, patay na po yung ating mga damo. Kaya nakita na ang kabungahan ng ating kalamansi. Yung ating magic fruit, ang laki na yan. Alam mo, nakalusot na isang baging. Yari yan mamaya. Ito rin, nakalusot din ito mga katribya. Ito, isang diretso ito na kalamanda rin. Lalaki pa ito mga katribya. Kailangan putulin doon sa ilalim. Kung kayang siklatin, sisiklatin natin. Kaso nga lang nakasagko siya. Mahirap pong tanggalin. Ang atin naman pong magic fruit, wala po siyang hinog. Hanapin natin kung nasan po yung kanyang baging. Dito sa loob. Yan. Ito pa yung isa. Yung pipinong gubat. Yan, patay na rin itong ating ulikbangon na talagang visit sa kalamansi ito. Talagang gumagapang siya. Nispray na rin natin. Dayari siya mga katribya. Okay, sali na, sali. Diretso na muna sa kuwan, ano? Sa bahay? Oo. Hindi ko nadala yung motor Mamaya na basa pa basa pa. Ikuha nyo na lang sa red bag. Ere. Ihalay-hay nyo na. Ihalay ko na ito. Oo. Mamaya na lang yung sa red bag. Ihalay-hay na muna at lahat sa kuwan. Oo. Kasi basa yung dito sa bahay. Tere! Mamaya doon na lang natin isalin dyan sa kuwan natin. Sa dati. Mamaya na. Ayo, salin muna, salin. Ayan mo, mamaya na lang. Habang basa po Ay, mamaya na, mabalik pa ako mamaya. Kailangan matuyo. Wala na akong lalagyan, puno ere Marami pang lang natira, no? Marami tayong pang October. Ayan, laki ng ginhawa ng kalamansi. Dami rin tayo pataba. Isa mo pataba para dito. Hahagisan niya pagka pitas lahat. Para humataw sa bunga. Dito. Shortcut muna tayo para yung matiktik po yung basa. Medyo makulimlim mga katribi po panahon natin sa ating pagpitas, pero dire-diretso na po yan kasi kailangan po natin na ma-hit po yung target na 80 bag. Ito yung kalamansi nila tatay, ang dami pong mga supang. Yan, na-spray na po kasi nakuha na ito ng pataba, nalagyan na. Yan, ang ating pong bahay. Ito yung kembot na lang. Ito yung kahapon, ano? Ngayon lang. Sige, sumasamahin nyo na rin para matuyo. Alis muna natin yan kay Tete. Ating Tesla. Bagay, kung kayo nga pala kapatid dyan sa papag na kabila. Saan po? Ayun sa kabila na yun. Nakatanggal na po asista, wala naman po din. Oo nga, hindi rin kay Tessie Nere ang sinasabi ko. Ayan.
Nakahalayhay. Yan ba yung putas kanina? Ha? Yung pambuno. O yung pamununo sa pito ko. Sige. Yung pito ko, di na ko pinakuha kay Juan. Ando siya taas ng mga kuha red bag, hindi ko binaban lahat. Mamaya pa naman po ka magre-reto, basta pa. Kaya mahalayhay lang May muna. tanghali. Para matiktik, matuyo. Ang pag-asa, tulog pa sila bakno, ginigising yung Ate Bel kanina. Naku, pwede basa-basa pa, oh. Kailangan ba rin yung electric pan? Ayan, meron tayong blower dyan. Basang-basa. I-open lang yun. Paano nga hanggang gabi umuulan pa, ano? Nagdara-diretso yung ulan. Kaya kung obligado rin talaga electric pa rin. Kapatid ang kadkad. Para kagad matuyo. Yung tawag doon, yung USB, pinukuha ni na pero di ko pala naidala kay Mia. Sinis! Sabi na muna natin. Ayo. Mga puno. Mga bunga. Pitas. Mga harvest. Madidiin talaga kayo. Daring na. Wala malisip plastic. Malulupit ang kanilang kawan. Pitas. Ito yung mga kailangang maalis. Yan kasi yung mga lumuluha. Brad, onyo ko naman na lang doon. Pag natuloy. Nasaan ba? Hindi pa, nandun yung alin ngayon. Yung ngayon. Basta dito nyo sa baba ang kuha Parang namin. hindi na kami pabalik. Mukhang magwala kayong sunong dahil eh. Babalik pa naman po siya. May babalik. May babalik pa din. Na ano na ba yan? Pwede yan natin. Red bag na. Saan pag binulot? Papag. Bile. Oo, matitignan yan na iba. Kuha na. Red bag na. Ang dyan yata kayo natulog sa kuwan ito. Hindi naman. May hakutin pa si Bag. Wala isang timba. Meron po ako isang timba ako. Talagang bigatin ni Carpay. Mahataw na. Marami lang pong bunga, kaya Mahataw. sanay na po, awa ng Diyos. Masyado gutom ng tatlo. Kaya pala namin, di ba? Sige, wag to sawa yan. Hanggat di umuulan. Pero kaya muna kayo. Para matindi ang laban nyo. Pag hindi kayo kumain, hindi nyo makakain. Lima. Grabe siya. Dahil 2 minutes. gutomin na. Tigil. Sobrang init. Ngayon, kahit dire-diretso, hindi mainit po. Mahapon, hindi sa Kaya na. Kain na kayo. Kala namin di kayo kukod eh. Panahon eh. Masyado nasarapan kayo sa pagpitas. Kaya pa. Kaya pa. Saan na yung partner ko? Fighter. Mamaya pa kayo. Kaya ayaw umahaw. Ha? Ayaw umahaw. Wala na kayo. Ano siya? Kaya sa ako dito kumain. Kaya mo hindi aalis yung kalamansi. Kaya mo yung katawan eh. Mihina pag di kumain. Kami merienda lang. Ayaw. Kaya pala. Yung tinapay. Tira nyo na lang pala. Tumatik lang kinamitas doon. Kaya nagkaroon ng puwersa. Yan, ano ka? Yan po mga katrader po yung pitas ng kalamansi. Yan. 5. 15. Kasi nabasa po ng ulan kaya pinatutuyo muna natin ng ating kalamansi. Kahapon ang pitas natin mga katribya ay 12. Tapos 1 kalahati yung hinog. Ngayon naman 15 na po yung ating buo pero may pitas pa rin po sila. Kaya doon sa isa nating 2 taong kalamansi halos nasa 12 tsaka 15
makakumuha naman po ng 30 bag na berde yung kalamansi natin. Hindi na po masama dahil marami pa naman po siyang pansunod. Pwede na natin paabutin ng October yun, yung matitira. Dahil yun medyo mahal na po ang presyo ng kalamansi niya. Although maganda na rin ang kalamansi natin dahil sa expose mas mahal ito kaysa doon sa iba. Kasi kung ito yung special tsaka pigaan. Kaya yan po mga katribya. Yung ating kalamansi ay lalakad po muna tayo. Hindi na muna natin sila maasikaso pero mga timbang naman na siya. Ang halos ito po ay pinagsama po namin yun, yung kalananay, kay Buknoy, sa akin, ay pati rin sa kapatid ko pumipitas siya hanggang sa makabuo kami hanggang bukas ng 80 bag na kalamansi para po makakuha namin po yung aming kota. Ngayon doon po sa dilaw, ilalang naman yung dilaw niyan, bibigyan na lang po natin bonus doon sa kukuha po nito ng para sa pigaan. Ay magandang umaga po sa ating lahat mga katribya at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-farmers. Ngayon po ay tayo nagpapapitas po tayo sa tabing ilog na kung saan po mabuo po natin yung ating target na 80. Ngayon mayroon pa pala tayong sobra, nasa 86 bag ang abutin para pang mapuno po natin yung ating kalamansi. Ngayon tapos na po tayo doon sa kabila, umabot po ng 33 berde yung ating napitas. Samantalang dito naman mga katribya ay ating kinukuha po dito ay siyam. Saktong sakto di na po nila to matatapos dahil sa dami na rin po ng ating bunga. Ngayon ito mga patay na po yung ating herbicide. Kaya maginhawa na po ngayon itong ating kalamansi. Ito po ngayon mga katribya po ang ating pong pamumulaklakin. Lalagyan na po natin ito ng ating abono. Ayun pong ating mga hinog ay atin na po siya pinalaglag para po pataba na po sa kanya. At yun po mga natira, yun naman po yun sa susunod. Ganun po talaga sa kalamansi ay kailangan natin po mga i-sacrifice. Mapupuno niya na pala yung siyam na red bag ano? Oo, konting-konti. Saktong-sakto pala. Doon kami nakikiano-ano. Makapal din ang bunga nito kuya amang Kaya sa susunod nangahata uli. Kaya Kailan ba natin ito pwede? yan naman ang kono sa susunod uli yan. Pagkakuha uli ng bayan. Kaya sa susunod hahataw na uli yan. Bata, yan ang kaganda pagka batang kalamansi. Kaya after ng kay Tonyang, yan naman ang kalakasan. Kaya halos mga bata ngayon nang pipitasin ninyo. Kay Tonyang, matanda ng kalamansi. Siya naman ang magpapatay. Sa akin naman yun ang hahataw. Gano'n-gano'n lang naman yan, palitan lang naman. Ano na ba si ate? Andito na sila. Sabi ko ba, matatapos yung pala nagpaluto ako. Sabagay, saktong-sakto. Kayo na lang di kakain mamaya. Pasigang ako Ay, tatanggalin ba ito? Wala na palang pipiliin Okay na nga yan. At least yung basa na lang ihalayhay natin. Madali na lang yan. Yung unang pitas. Mga sobra niya. Ay okay lang yan kahit may mga sobrang kuwan Dala-dala naman ako. Mga siyam. Konti na kulang pala na rin amin. Konti na lang pala. Tama-tama pagbabalik ko sa inyo, pagdala ng doon na kayo kumain sa baryo. Nanay na. Konti na lang mga 7 kilo lang Oo, konti na lang. Konti na lang din. Ay, ibig sabihin, isang kuwan nyo na lang. Sa baba. Isang baba. Wala na, konti na lang. Hindi na pala kayo. Pinakamaraming kurang na. Oo, kailangan. Hindi na rin pala kayo makakakain ng tanghalian niya. Tatambay kami din Tatambay-tambay. Alangal na nga pala yung tanghalian niya. Nabiti pa kayo sa siyam. Magpapahinga kami dito. Maghanti kayo sa halian. Dagdagan mo ito naman. Rienda. Hindi pa palo sa bagay. Ngayon palang iluluto
Dito abo. Ayan mo natin. Kukuha na lang po natin. Mamaya kami aho. Sakto-sakto no. Brado nyo, tatagalan daw yung 5 Ilang kilo pwede rin dyan. Pagkakawan, ihuhudyat na lang tayo dyan. Hindi, bawat puno, 1 piraso. Isang kilo na lang amin. Hindi na kami kukuha pandagdag. Konting-konti na lang. Anday, iba dyan, di na natin pipilian. Mga kuha na pala siya. Hindi wala mang hinog. Wala naman na hinog na. Tinodo ko na nga karga. Para, yung iba dyan, di na natin kikiluhin na yung mga nakatutos na. Kuha naman na kasi yan, pigaan, yung puno na. Kumbaga, yung dalawa na lang basa-basa po ang yahalay-hay natin. Para maganda-ganda laban. Ayan, namatay na yung damo natin. Ako, kung di ko in-spray ito, gubat. Ayan. Ito po ngayon ang ating susunod nating lalagyan ng abono. Kaya di pa tayo nakapaglalagay. Pinakakuha natin po yung ating pong mga hinog. Sacrifice na lang po ito. Yung mga hinog po natin. Para naman po pataba naman sa ating kalamansi. Ayun, yung matitira dyan, yun naman po yung ating pong pinipitas na may presyo. Although maganda po mga katibya po ang presyo po natin dahil siyempre direct po tayo do sa pigaan. Hindi na po ito dumaan po ng ahente. Siyempre pagka dadaan po ang kalamansi mga katibya po sa ahente, talaga pong mababa ang kuha dahil meron siyang patubo. May patubo ang buyer, may patubo ang ahente. Kaya bumababa ang kalamansi. Pero pagka direct po kayo doon sa inyo pong mapagbibigyan, mataas po ang inyo pong presyo sa inyo pong kalamansi. Kaya kung minsan makikita ninyo mga katribya, po yung presyo po yung kuha po sa atin, inasabi po natin dahil nakakarekta tayo. Depende na lang po yan kung halimbawa sa lugar ninyo walang ganong kalamansi, ay talaga pong mahal po yon. At pagka halimbawa marami naman pong kalamansi, nandyan naman po mga katribya talaga na magmumura siya. Kaya yun po ang ating tips po natin sa ating po mga katribya na nagtatanong bakit sa kanila ang kuha po ay 200 lang, iba naman ang kuha ay 300. Depende po yun sa inyong ahente, depende rin po yan sa dating ng inyong kalamansi. Kaya pagka direkta kayo, kaya ang ating pong sinasabi na hatol, kung mayroon kayong malapit na palengke na po pwedeng bagsakan, kayo na po ang dumirekta para mas maganda po ninyong maibigay na presyo yung bawat kalamansi. Pero pagka halimbawa at wala naman po kayong talagang mapagbibigyan, talaga tayo po ay gumagamit ng middleman para maitinda yung pong ating kalamansi. Ngayon lang naman yan mga katribya. Itong August saka po September. Ngayon na September, mga ilang linggo na lang matatapos ang September. Pag tungtong po ng October, dyan na po magsisimula uli po yan na ang kalamansi umangat ang presyo. At sa mga kalahatian ng October, minsan nandyan na po yan ay naglilibo na ang presyo ng kalamansi. Tapos pagsapit ng November, lalo na sumisipa na ang presyo niyan hanggang continuous na po yan hanggang sa tag-araw. Kaya kami naman po mga magkakalamansi dito ay magiging puspusan na rin po yung ating pong pag-aalaga. Dahil pag ganyan po nag-aaraw, maobligado po tayo magsipag-spray. Kaya yan ang ating trabaho. At yun naman pong ating in-spray ay patay na. Yan. Tapos na ang ating halayhay. Mapait yan, mapait. Saktong-sakto pala to sa pagbabalik natin, tapos nyo na. Katapanggal ko lang ng aso. Tuyo na yan. Tuyo na, ano? Pag pinapawisan ka, wala. Hindi pa... Yung, Biyahe mo na iba, kaya? hindi, bibiyahe ko na iba rito. Lahat na yan mga kawat, pati itong basa, iyukuha natin, iyahalay-hay natin. Kunyo, yung sahod namin kahapon, pinaliwanag ba sa'yo natin Carmen? Sinabi sa akin. Hindi ba? Ayan mga kataliga po, yung ating kalamansi. Kalamansi namin na pinagsama-sama. Ayan. Dami niya, namumula. Pati hinog din, namumula. Ayan. Nanililaw naman pala. Ayan, ang kuha po ng ating pigaan. Ayan, makita ninyo mga katribya, kalamansi.
kahit na marami pong bunga, hindi po nasasayang. Yan po ay nabibili at nabibili. Una dyan, at pagka ganyang mura ay naglalabasan po ang mga pigaan para agad maubos ang mga bunga. At sarating po ang pagkakataon na tataas ang kalamansi dahil wala na uli siyang makuhanan. Yan po ang istorya ng kalamansi. Paano masasayang at paano hindi mabibili. Tama nga po, nakikita natin maraming kalamansi pero maraming bumibili at hindi po nasasayang. Gaya po niya, no? Ito po ang ating reject. Promo na po natin dito sa pigaan na malibre kanila. Dalawa lang naman po yung ating pong reject. Yan po ang ating kalamansi. Nasa 87 pala. Yung target nating 80, humigit pa. Kaya pa natin paabutin na 100. Kaso nga lang baka na magkuha naman po yung pigaan. Yun lang kasi halos ang napag-usapan. Overshoot na. Kaya yan ang kuha natin, kalamansi. Kaya hindi nasasayang na sabi hindi po mabili kalamansi. Yan, dahil mo kung order piga, masasayang niya, kung order ganyan karami. Ayan, mumula. Pero kung yan halimbawa 1,000 presyo, daming pera niya. 1,000 lang. Saka hindi na matitihado kalamansi ngayon dahil kilala na kalamansi ngayon. Kahit saan lugar. At saka hanggang sa abroad ngayon, kilala na rin niya kalamansi sa Pilipinas. Parang halos yun na rin na sumusunod sa palay. Oo. Kung paano yung palay na marami, ang kalamansi ganun kaya lang hindi naman ganung hindi nabibili. Kasi yan ang pangangailangan o pangunahin din kasama sa pangangailangan ng mga tao. Lalo na sa palengke, hindi nawawala ang kalamansi. Dahil maraming mga napaggagamitan. Maraming napaggagamitan kasi. Yeah. Ito po ay inipon natin ito ng pang-apat na araw ngayon. Pang-apat na araw namin inipon. Kung sinama pa namin yung mga dilaw, yung mga reject, abutin po na 100. Konti lang din po yung mga aming mamimitas. Mga nasa 8, siyam. Yun yung kanilang napitas. Lahat. Siyam sila. Oo, siyam. Sa 4 na araw. Mga babae karamihan. Tapos senior citizen. Oo, mga Isang senior citizen din. Tiya dyan. Mukha niya tayo naman magpag Lalo sa bukid Lumalabas sa bukid. Ayan. Kaya dito, kahit babae, dito. Sa pasipag lang. Hindi lang lalaki kumikita rito, mas babae. Kahit palagay mo niyang mababa ang upa, makukuha na lang nila sa dami ng kanilang mapipitas. Pumipitas nga ng 7 red bag ang isang tao. Oo. Kahit 100 lang ako, pati 700 nakita mo. Tinan mo nga. Ay, minsan 8 pa pinipitas ng mag-asawa. At minsan namihigit pa. Kaya sa pakikipitas lang dito. bubuhay na. Mabubuhay na yung pamilya mo. Lalo na, halimbawa, sa isang pamilya, mga 4 kayo na malalaki na yung mga anak mo. Makipitas lang kayo ng kalamansi, di ba? Mas 2,000 araw-araw kita nun. Oo. Isang Talagang pamilya, araw-araw 2,000 kikitain, di ba baba? Mataas. basta't makipitas lang. Bakit hindi mabubuhay ang tao kung gano'n? Doon pa lang yun sa mababa ang upang pitas. Oo. Kasi ngayon medyo mababa ka lamas, kaya 100 ang upa. Pag mabuta kung mabila na ng 1,000, Oo, 150 na upa. 150 na upa. Pag pulutin, lalo mas maganda kita ng mga Pulutin umuwi pa ng 300. yan Tres nga. media, gano'n, sa red bag. Kaya sulit kahit itong tagapitas. Yung pagkaka-vlog ni Oyo na yan. Yun po mga katribya, at maraming salamat po sa ating pong mga ka-farmers at gaya po ng dati. Ako po si Gabriel Bunag at lagi natin tatandaan karunungan at ang kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita tayo po tayo bukas. Bye-bye. Iyo, kailan ko ba ilalabas yung pera?